Hi there mga kabudol! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So for today's video, eto na nga, dumating na yung ating item na galing sa Shopee. Eto yung 5-layer display cabinet. So kung maaalala nyo last time, umorder na rin ako nito and that was a disaster. Kasi diba, yung inorderan kong seller nun sa Shopee, grabe, kung napanood nyo talaga yung video ko nun dati, scam yung nangyari kasi talagang basura yung pinadala niya sa akin. As in, putol-putol na kahoy, nakakaloka. So, I'm warning you guys, or I don't recommend na dun kayo sa seller na yon bumili nitong display cabinet. So, this time, yung binilihan ko nito na bagong seller, I think okay naman siya. So guys, sabihin ko na sa inyo agad yung price nito para meron na kayong idea. Well, itong binili kong 5-layer display cabinet, ito na yung pinakamalaking size. So ang price nito is 2,799 pesos. Pero syempre, alam nyo naman sa Shopee, pwede kayong gumamit ng mga discount voucher. So talagang malaking tulong yun. So nung gumamit ako ng voucher, guys, yung price nito talagang bumaba na lang siya. So nabili ko na lang to ng 2,349 pesos. And kung nalalakihan naman kayo dito sa 5-layer cabinet display, guys, meron din silang available na 3 layers at saka 4 layers. So, syempre, mas mura din yun kasi mas maliit yun. So, anyway, ano pang hinihintay natin mga kabudol? Excited na akong pakita sa inyo to. Tsaka talagang grabe, ang tagal kong hinintay itong dumating. At saka, di ba nga, nagkaroon ng problema last time. So, talagang ang tagal-tagal kong inasam to. And finally, eto na siya. So, ano pa hinihintay natin? I-unbox na natin siya at bubuuin ko na. So guys, unahin muna natin tong pinaka-pinto nitong display cabinet natin. So guys, ang una nyong kukunin is itong mga pinakamaliit na tornilyo. Ayan. Marami kasi siyang klase ng tornilyo. So, yung instructions niya guys, it's in Chinese. So, hindi talaga natin siya din mababasa, di ba? So, ayan, meron naman siyang mga pictures na pwede mong sundan. So guys, matindi-tinding common sense yung kailangan mo dito. So, panoorin nyo talaga ng buo tong video ko para mag-guide ko rin kayo kung paano siya buuin at mapabilis kung bibili kayo nito. So, anyway, ito nga yung una natin kukunin. Yung dalawang pinakamaliit na tornilyo. So, ikakabit natin siya dito. So, ito yung pinto ng cabinet, guys. Ay, sorry. Ayan. So, may makikita kayong dalawang butas dyan. Ito yung maliit. Tapos may isang malaki dito sa gitna. So, yung dalawang tornilyo na maliit, dito nyo ikakabit. Ayan. So, bago nyo ikabit yung dalawang tornilyo, ipapatong nyo muna itong piece na ito. Ayan. So, ito. So, ilalapag nyo dito. Isasentro nyo dun sa dalawang butas na nandito. Ayan, ganyan. So guys, meron naman siyang kasamang, ayan, yung parang screw na libre din. Ayan. Pero, kung meron naman kayong screwdriver sa bahay katulad nito, wag na kayo masyadong umasa dito kasi medyo mahirap din tong gamitin. So, anyway, screw ko na tong dalawang tornilyong maliit. Just like this. Ayan guys, parang ganyan yan. Pero syempre, ito todo nyong ikabit yung screw. Ayan. Perfect. So, ganyan yung magiging itsura niya, guys. After this, eto na agad.
kunin na natin tong maliit na kahoy. Ito yung handle niya. And then, kukunin nyo yung ganitong itsurang pako. Yan, yung kulay parang brown or bronze. Ayan. So, gagawin nyo naman this time, mula sa side na to, itong brown na pako, itutusok nyo dito. Ayan. So, lalabas siya sa kabila. Tapos, dyan nyo itutusok itong kahoy na to. Ayan. Dyan. Ganyan. Kapag naroskas nyo na ng konti, ayan, naka-ano na siya. Nakatusok na siya. Balik tayo sa kabila. Dapat guys, gitnang-gitna. Ayan Ayan, gitnang-gitna. So, this time, gagamitin na natin tong screw na ito. So, ito, yung ditong maliit. Ayan. Sakto yan dito sa brown na screw. Ayan, So, after this, guys, ayan na. Magiging ganyan na yung itsura niya. Ito sa kabila. Ayan. Perfect. Ito yung handle niya. Ang next naman natin, guys, is itong pinaka-base ng layer natin. Ayan. So, dito sa kahoy na to, may makikita din kayong dalawang butas. Ayan, na maliit. Tapos, ikakabit naman natin itong, ayan na siya, itong ganitong piece. Ito yung magnetic lock ng cabinet natin, guys. So, para makabit to, kakailanganin natin ulit ng dalawang maliit na tornilyo. Ayan, katulad ng ginamit natin kanina. So, ikakabit lang natin to dito. Ayan, kung nasan yung maliit na dalawang butas dito sa kahoy. So, ganyan lang yung magiging itsura niya, guys. Ayan. So, guys, balik tayo dito sa pinto ng ating cabinet. So, para ma-remove nyo itong parang naka-cover sa ating acrylic or acrylic glass, kailangan nyo siyang tanggalin. Guys, huwag kayong gagamit ng kahit anong matalim na bagay. Katulad ng cutter or kutsilyo, huwag kayong gagamit nun. So, ang gagawin nyo lang dito, guys, kukut-kutin nyo lang. Kailangan nyo lang itong kut-kutin, matatanggal na to. Parang ganito, guys. Ayan o, tignan nyo. Ayan. O, diba? Nakita nyo? Nabutas ko na siya agad. O, diba? Ang galing. So, tanggalin na natin siya lahat. So, pag na-remove nyo na lahat tong plastic na to, ayan, magiging ganito na siya, diba? Pero syempre, hindi pa tapos kasi kailangan nyo rin tanggalin tong nasa kabilang side. So, ganun pa rin, kukut-kutin nyo lang. So, ito na siya, guys. O, diba? Ang ganda. Aww. Punta naman tayo dito sa gilid ng cabinet. So guys, kailangan nyo naman this time nitong ganitong screw. So guys, using this screw, ganito yung magiging itsura niya. Ayun guys, grabe. Ito, dalawang base na lang yung kailangan kong ikabit. And grabe, nagpapawisan na ako. So, kailangan nyo pala talaga ng manpower dito. So, ang susunod naman natin gagawin guys, kapag naikabit nyo na yung isang side, huwag nyo munang ikakabit yung other side ng gilid. So, itatayo nyo lang yung cabinet nyo ng paganito ang itsura. Kasi, ikakabit na natin yung pinaka likod ng cabinet. So, ito dapat yung likod niya. Ayan, kung nakikita nyo, meron parang, ayan, paganyan. Ayan, yung parang, ano ba tawag dyan? Parang uwang sa likod. Ayan, dyan yung i-slide yung wood na isusuksok niya dyan para maging likod na siya ng cabinet natin.
So mga kabudol, ilalagay nyo lang yung pinaka-back na wood nitong cabinet just like this. Ayan. I-slide nyo lang siya na parang ganito. Ayan, ganyan. O diba? Ang galing. Ang dali lang niya. Ayun mga kabudol, kapag sinundan nyo yung tutorial dito sa video ko or yung step by step how to assemble it, talagang mabubuo nyo siya ng mabilis at maayos. And kapag nagawa nyo na lahat-lahat, well, ganito yung magiging labas niya guys. Ito na siya. Whoop! Ayun, nakita nyo. Well, bago ko ipakita sa inyo ng tuluyan, if you're enjoying this video, please paki-like nyo naman. And syempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong review videos na ilalabas ko. So, eto na talaga guys, ipapakita ko na sa inyo yung buong display cabinet natin. Aww. Diba guys, napakaganda ng display cabinet natin. So this is made of bamboo wood, ayan. At yung taas niya guys, itong 5 layer is I think nasa 5.7 feet. Tapos guys, ganito yung pinto niya, ayan. So pwede nyong buksan na ganyan. Tapos na i-slide siyang ganyan pag loob, ayan. O, diba? Napakaganda guys. So, yung base niya, nito, ayan, ito. So, bamboo rin yan. Medyo manipis lang siya, pero hindi naman yung sobrang nipis. Well, actually, display cabinet lang siya talaga. So, pwede nyo siyang lagyan ng mga figurines, ng mga pang-display. Like ako, meron akong anime collection at saka meron akong mga dolls. So, yun yung ilalagay ko dito. Pwede nyo rin naman to lagyan ng medyo mabibigat na gamit, pero wag naman yung super OA na bigat ha. Kasi display cabinet nga lang siya. So, syempre guys, para mas ma-appreciate natin siya, ipapakita ko na siya sa inyo nang meron na siyang laman. Ayan. O, diba guys? Wow! Sobrang ganda niya guys. As in, perfect na perfect talaga siya for our collection. Wow! So guys, nilagyan ko rin siya ng LED lights na nabili ko sa Shopee para talagang mas gumanda pa siya. So, ayan mga kabudol, napakita ko na sa inyo kung gaano kaganda itong display cabinet natin. Well, take it from me guys, napakaganda niya as in sobra, lalo na sa personal.
And yung bamboo wood na material niya, okay na okay siya. Sulit na sulit to guys, I highly recommend this. Kaya naman itong 5-layer display cabinet from Shopee, definitely add to cart. So guys, kung gusto niyo na rin bumili nito, again, nabili ko siya sa Shopee. And ang name ng shop doon is Sunny Bear Official Store. So guys, dito lang kayo bumili sa Sunny Bear kasi di ba nakakaloka yung unang inorderan ko nito. Nakita niyo naman kanina dun sa umpisa ng video ko na basura or putol-putol na kahoy yung pinadala nila. So meron akong separate video nun na makikita niyo, papakita ko talaga dun yung pinadala nila, nakakaloka. Meron din yun dito sa YouTube channel ko, mapapanood nyo rin. So again, dito lang kayo sa Sunny Bear Official Store mag-order nitong display cabinet para legit na legit at maayos na cabinet yung mapapadala nila. Ilalagay ko na lang din yung link ni seller sa description nitong video na to para hindi na kayo mahirapan maghanap. I-click nyo na lang yon. So there you have it mga kabudol. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at nakakuha kayo ng idea kung naghahanap kayo ng display cabinet na malalagay nyo sa bahay nyo. Thank you so much again for watching. Kita-kits tayo sa next vlog ko ha. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!